If you don't understand why someone willing to steal would like to put the insertion during the BICAM, if you don't understand that, you will never understand anything. Baka there's no point of talking to you at all. Ano naman pala, May? Troll Kung ikaw magnanakaw at ayaw mong mag-iwan ng paper trail, di ba si Toby Chanko nga, hinalughog na niya ang minutes ng, what's that committee? The small committee, walang Small makita. Minutes ng BICAM, walang makita. So ngayon, kung ikaw magnanakaw ka, saan mo yun gagawin? Dito sa walang minutes. Yes, exactly. Doon mo ilalagay. Yung explanation lang dyan, in the regular things kasi sa Congress, pag sa NEP nilalagay yung pondo, yung magmamanage yan or yung may supervision is the district representatives. So when you make insertions, kung sino yung nag-insert, siya yung may supervision doon. Pero yung arrangements talaga dyan sa budget, when you make insertions na hindi sa NEP, sa ikaw magmamanage yan. Yeah. So bahala na sila kung paano niya ilakad yan sa DPWH, kung ano yung maging process. So yung point ko lang, possible na nagpa-insert, considering na pag sila yung nagpa-insert, sila yung may control nun. Kung sino, yes. At ang nakakaloka, attorney, normal ba na ang magpapa-insert presidente? Well, ito lang yan. Yung budget process is with the legislative, diba? Power of the purse. So that's a legislative function, supposedly. Pero yun na yan, yung pa-insert para may control over that specific portion of the budget. Tapos kung paano nila yun i-control, depende na yun sa kanila kung paano yung system nila. Ako rin So, hindi siya normal. Assuming true, hindi siya normal kasi legislative process yan eh. Kasi the GAA, we have to remember, is a law, di ba? General Appropriations Act. So that's within the powers of Congress. Hindi na yan power of the President. Yung power of the President supposedly in the budget-making process is limited in the preparation, which is yung sa NEP. May alam mo ba ang saklap ng buhay ni Saldico? Ito na ha, parang siya na yung ginawang poster boy ng korupsyon. Even si Boying Rimulya, sinasabi na si Saldico, ganyan. Tumigil na sa kanya, parang siya na lang talaga ang korap sa buong mundo. Tapos sinasabihan siya, wag umuwi, I will shoot you. Tapos tinatakot siya. At alam niya kung ano yung kayang gawin ng mga inaakusahan niya ngayon. Hindi na matakbo ang pamilya. Ulo. Alam mo, Saldico, yan ang karma. Masaklap. Kaya kung ako siya talaga, linisin mo na yung konsensya mo hanggat hindi pa natutupad yung birthday wish ni Cara David sa'yo. At saka, ito rin sa panawagan ko sa mga taong mga nakikihimod sa puwet ng mga putang inang yan. Kung yan nagawa nila kay Saldico, dikit-dikit, birds yan ha. Tingin nyo hindi kayang gawin sa inyo? Oo. Totoo. Nagawa na nga si Torres. At si Saldico na ang number 1 errand boy nila ha. Ginanyan pa nila. Paano pa kayong mga pipitsuging errand boys and girls? Diba? Ayun. So anyway, let's leave this may nagre-request dito, basahin daw natin yung message ni Saldico pala. Sorry, before we leave this topic, basahin lang natin yung message nung anak ni Saldico. Eto, lumabas to, teka lang ha. September 24. Lumabas to ng September 24. Ayan, anak niya si Ilisco. Ito yung fashion designer. Tapos nababash-bash din siya ng kasagalan niya po baby eme ganon. Tapos nag-explain nga ito, sabi niya yung pera niya galing sa nanay niya, ganyan. Tapos doon niya in-explain na estranged siya sa tatay niya, mga ganong etos. Ngayon, nung umiinit na yung conversation about doon sa tatay niya dahil nagpunta na ng Amerika yung tatay niya, marami na naghahanap, marami nang buwisit sa tatay niya, nag-release siya ng statement itong si Ilisco. Sabi niya, before I proceed, sandali lang, at hindi rin natin alam kung ano ang sakit ni Saldico. Baka yung sakit ni Saldico is terminal disease pa. Can you imagine, when you are already possibly at the end of your life, and your family will not, there's a huge possibility that your family will not care if you die. Baka anong gagawin mo? So ang daming factors that could influence internally, the internal processes of Saldico that has nothing to do with politics, but for the simple reason that Saldico is now effectively estranged from his own family. Correct. Ayan. So, for everyone's information, and I'm sure all of you, yung mga nagtatrabaho dyan, curious din kayo kung ano yung sinulat ng anak ni Ilisco. So, allow me to read the message of Ilisco. Message siya para sa sambayan ng Pilipino and of course para doon sa tatay niya. Sabi niya, I'm here to address the situation. Before I proceed, I want to express my deepest sympathies to the people who have mobilized and stood up against corruption in the streets. I am with you. I am on your side. Though I bear my last name, I've always tried to separate myself from that affiliation. It can't be denied that I was born into privilege. Despite this, I've always
I've always pushed to give back, especially to the community and to the industry I've long admired. I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college, and I've been working for my money since I was 16. This isn't a sub story. It's my effort to show transparency regarding my brand and how I choose not to participate in that system. Over the years, I've pushed to separate myself from their work and have repeatedly declined offers to participate in politics or any government-related opportunities. In fact, nung kinokontent pa nga namin to, nung pinag-usapan pa namin to ni Sas, parang, Chene, 16 years old, pera mo, sarili mo. Ganun pa nga yung tono namin nun eh. Kasi nga parang, talaga ba? 16 years old? Ganyan? Ganyan. But, well, we wouldn't really know, no? And perhaps, there must be some truth in it. Kasi hindi magiging ganun ka-powerful yung words ng anak ni Saldico sa tatay niya kung umaasa si Elise sa pera ng tatay niya. Diba? So perhaps there's some truth in it. Ayan. Okay. Over the years, I've pushed to separate myself from their work and have repeatedly declined offers to participate in politics or any government-related opportunities. I have a firm belief that the people who are supposed to do this are people who have the proper skill set, education, and reasons to do so. I condemn corruption in all its forms. I understand the anger and disgust. The hate is more than valid. And for the past few weeks, I've been having an internal conflict between my morals and my family. I'm only speaking out now because I needed the time to have firm grasp of the situation. I found out about the full extent of the allegation the same everyone else did. Before my dad entered politics, he was a businessman who provided a better life for my family. As a kid, that is all I saw, and I was told. Our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. And though I try to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. I am deeply ashamed, and I wish for nothing but the truth to come out. There is no excuse. I firmly believe that anyone who is proven guilty of this crime should be held accountable and should face the proper consequences. That includes my dad. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. I am not just speaking out against a politician. I'm speaking out against my father. And if this decision gets me disowned, I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from his actions. Ano yan? Ang talim, matalim, mabigat. Nakakaloka yan, Mi, para sa tatay pag binasa yan. Ngayon ko lang nabasa to, ha? Sorry. So, nag-gets mo na Oo, ang bigat niyan. Alam mo, feeling ko pa ito si Becky, siya yung hindi kaya ng tatay niya sa pamilya nila. Oo. Yung tipong, kasi parating may ganyan sa pamilya eh, yung hindi kaya ng magulang. Yung tipong, alam mo yung magulang, alam mo yung mga magulang na imbiyerna sila dun sa anak nila kasi hindi nila makontrol. Tapos, pero parating pa rin nilang sinusubaybayin yung ginagawa nung anak nilang yon na parang, pag naging success, kasi yung yun yung anak na tipo sabihin ng mga magulang, nako kung wala ka sa poder ko, walang mangyayari sa buhay mo. Ganyan, di ba? May mga ganyan, di ba? May mga ganyan. Tapos pag nagsasucceed ka, dahil umalis ka sa poder nila, may imbier na sila, na parang, may hurt yung ego. May hurt yung ego nung magulang na yon. Tapos, pag nagsalita ka naman, your words will deeply matter to them. Kasi nga, putang ina, ito yung anak kong nagtagumpay, hindi ako kinailangan. Oo, correct. Oo. Di ba may mga ganyan, di ba? May mga ganyan, di ba? Yung tipong, ayaw sa'yo, pero sinusubaybayin pa rin yung mga ginagawa mo sa buhay. Correct, oo. Alam mo, ngayon ko lang nabasa to, Mi, sa totoo lang, imbiyar na ako sa pagmumukha nito, eh. Pero nung nabasa ko to, biglang na-touch ako. Actually, nung una, duda pa nga kayo, parang feeling ko, may eme lang to, nakinabang to sa pera ng tatay niya. Pero hindi, ako kung nabasa ko to noon, hindi ako maniniwala ko kasi talagang diniretso niya yung tatay niya eh. Na hindi na ako, hindi ito about politician, ito na, nagsasalita na ako about my father. Alam mo, conflicted tong batang to, ang wish ko lang sa kanya maging masaya siya sa buhay. Oo. Ang ano ko dito, I think, yung sinabi nito ni Elise, nagkaroon siya ng mas nagkaroon ng credibility yung sinabi ni Elise na yun, yung parang 16 years old, kumikita na ako ng sarili kong pera, malayo ako ganyan. Kasi hindi maapektuhan yung tatay niya ng bonggang-bongga. Kung ina-enjoy ni Elise yung lahat ng kaputahan ng tatay niya, yung resulta ng lahat ng kaputahan ng tatay niya, yung privileges, yung ganun. Kung high life siya ng bonggang-bongga, kung na-enjoy niya yon, hindi siya makakapagsalita ng ganitong kabongga din. 'Di ba? Hindi siya makakapagsalita ng ganitong kabongga din. So, nagkaroon ng weight yung salita ni Elise kasi nga, 'di ba? Si Saldico eventually hindi niya kinaya. 'Di ba?
Oo, lalo mi Gusto ngayon, ko talagang lalo ngayon hindi niya kakayanin sa sitwasyon niya tapos makakabasa siya ng ganito. Mm. Alam mo yung parang tuliru ka na, ikaw na yung pinakamagnanakaw, ayaw kang pauwiin, binabantaan Tapos, yung buhay mo, tapos ganito tapos, yung mababasa mo, ay, tapos, bibigay ka talaga. tapos baka Mm. nalaman pa ni Saldico na sobrang may sakit, malubha na pala siyang may sakit. Which is more likely than look at how much Saldico Oo. actually lost weight. Mm. Girl, Mukhang Ayun hindi nga. okay. Oo. Alam mo, sabi ko If- kanina kay Mami Joey, hindi siya AA kasi itsura ni Saldico. Alam mo yung parang alam niyang any moment pwede siyang mamatay. Ganun yung itsura ni Saldico nung lumabas. Sabi ni Kaledo, sorry pero I'm not buying this statement. You know how deceptive this kind of actually this is not about sympathy, no. This is just about the dynamics between Saldico and the son. So it's hindi natin nakakalimutan yung mga kasalanan ni Saldico, kung ano yung problem nilang mag-ama. It's still about them. What we're trying to understand here is kung why ano yung Saldico? acted the way he triggered acted. Saldico? What Oo. triggered Saldico? Wala tayong pakialam sa sympathy dahil hindi naman natin sila kaano-ano, no? Correct, I will reserve my Pero sympathy. sorry Mia, para sa akin na again sinasabi ko yung deceptive. Yung anak na yung nagsabi, kinukundina yung tatay niya, deceptive pa. In public. Diretsahan na sinabi niya parang kinakahiya ko yung tatay ko, kinakahiya kita. Daddy, kinakahiya kita. Ano naman, may assumption na naman yan eh. You need to actually have an assumption na ikokondena mo yung tatay mo in order to deceive the public. Bakla, kinondena mo na if you would like to deceive the public, why do you need to condemn your father? You could have just at least not say anything. No? Parang dead ba ka na lang. Para manloko. Correct, oo. Ba't pa sobrang eksena ka pa ng bonggang-bongga to deceive, di ba? Oo. Mas merong, ayan naman, you need to have, magbasa kayo ng mga reading comprehension, mag-improve your reading comprehension, no? Na, if your story requires a lot of assumptions to be true, it's most probably wrong. That's probably not Actually, possible. naawa, para yung isang bata itakwil yung tatay niya at ikahiya yung tatay niya, masakit din yung sa anak. Kaya nga sabi ko kanina, nung nabasa ko to, tapos medyo na ako, parang sana maging masaya na lang siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hinihiro na namin si Saldi. Gaya nga sabi ko, ayan ang karma mo, buti nga sa'yo, Saldi. Kaya kung ako sa'yo, bago pa matupad yung wish ni Cara David, linisin mo yung konsensya mo, at least aalis kang malinis yung konsensya mo. Ako kasi si Saldico is not a hero, obviously. No? He's not a hero. Ito naman mga kakampings. Diyos ko Lord. Sinasabi hero kagad si Saldico. Hindi po namin siya hero. Natatawa lang kami. Ito po ang pagdidiwan po namin ngayon ay tinatawag po, ito po ay may tawag dito in German. This is called Schadenfreude. Correct. Yan po, hindi po namin, moment. are not celebrating Saldico as a hero. I'm not celebrating. I am celebrating because this is what you call Schadenfreude. So, hindi po siya hero dahil obviously kasama siya sa pagnanakaw. Okay? Hindi rin siya hero ng taong bayan. Okay? Dahil nga pasama siya sa pagnanakaw. Ang nangyayari ngayon ay kinakatuwa lang namin dahil ang mga magnanakaw ay turning against each other. Correct. Oo. Ayan. Ito yung si Manuel Reyes. Yung anak galit sa ginawa ng tatay niya, yung DDS hero nila. Alam mo, Manuel Reyes, kaya ako nasasabihan tatang-tanga eh. Oo, ang bobo mo Manuel Reyes. Sa totoo lang, di nyo deserve makipag-usap sa amin kasi tanga nyo, hindi kayo marunong makinig eh. Hindi, ito na naman yan. Ito na naman yung mga tao sa totoong buhay. Wala silang, they don't have dialogue partners because walang mapupulot na magandang idea sa kanila. Input sa kanila. Oo. Di ba? Alam mo yung mga ganyang taong kakilala na hindi mo talaga gusto kausapin kahit nasa buhay na siya. Nasayang yung oras mo. True. Ayun, yung parang, ang titigas ng ulo nyo, hero ng mga DDS, parang bakla, hindi ganyan. Kayo ba, hero nyo si Lenny? Hero nyo for what? For lugaw? For pagwawalis? Hindi. Talaga. Ganito. So hero di ba hero nyo si Saldico? Nung si Saldico ay binabanatan si Inday? Oo, na nagsi-sheminet, di ba hero nyo siya? Di ba hero nyo si Saldico nung binabanatan niya si Inday? Tapos ngayon, yung binabanatan na ngayon ni Saldico si BBM? Ayaw nyo sa kanya. Isa lang ibig sabihin yan. Mahal nyo lang si BBM. Kakamping ka man o hindi, mahal mo lang talaga si BBM. It must be love, mga bakla. Diba? It must be love. Diba? Pero bibalik tayo kay Saldico ha. Doon sa part 1 saka sa part 2, ang observation ko lang, may laro pa din si Saldico somehow.
Oh, Kasi for talagang- sure. For sure yan. For sure yan. Lahat talaga diretso kay BBM. Tapos medyo, alam mo yung talagang, si BBM yung tapos parang ano lang, parang taga-confirm Actually, sa lang totoo lang hindi. Mami Martin. Laika. Actually, sa totoo lang hindi. Kasi tinitake note ko lahat ng mga comments niya eh. Sabi niya, si Martin ang tumawag sa kanya at sinabihan siya na magstay out of the country. Pero Pagkatapos, yung corruption, yung, di ba tumawag si Amena sa kanya, tapos nag-confirm ni Bersamin, tapos tumawag siya kay Oo. Martin, ang sabi, ang utos ng hari, hindi nababali, mga ganyan. hindi, at So, saka, titignan mo talaga, hindi ba, tama ba yung pick up ko? Parang may isang conversation doon, ang sabi ni Zaldico, nung tinanong ni Amina yung insertion, sabi na pangako na kasi yan ni Martin. Naipangako na yan ni Martin doon sa 100M. Yeah, pinangako na yan ni Martin. Yun ang sinabi niya. Pero yan siya talaga, diretso siya kay BBM. Medyo soft siya kay Martin. So, Oo. nakikita ko lang dyan, parang, Oo, kahit pero paano, hindi niya inabsolve si Martin. Hindi niya inabsolve si Martin. Ang ginawa lang niya, Soft lang siya, hindi siya kasing hard kay Bongbong, pero hindi niya inabsolve si Martin. ang ginawa lang niya kay Martin, ginawa lang din niya si Martin na following orders from the king. from the king, ganon. So, Ayun. ano mo na, parang, ang nababasa ko dyan, parang, at si Zaldico, parang, baka sakaling hindi ako awayin ni Martin kapag ginawa ko to. Anyway, diretso ko na to kay BBM. Total, talaga naman si BBM to. Alam mo yung ganon? Oo. Baka ang talagang galit na galit siguro to si Zaldico kay Momshi. Kaya dumiretso kay BBM. Char. Ayun. Pero, kasi syempre, inuutusan lang siya ni Martin eh. So, ano ba yun? Parang, sinabi ni Martin, ganyan-ganyan. Sino ba mag-utos kay Martin? Di si BBM. Oo. Ayun, teka, ngayon punta lang tayo doon sa doon sa content na nung video yung first na video ni Zaldico. Kasi basically doon sa video na yon, ang sinasabi ni Zaldico is that napag-utusan lang ako dito. At si BBM, meron siyang, kasi di ba nagtatanong tayo lahat kung kanino nanggaling ang mga insertion. Ano-ano ang mga insertion, paano i-justify ang mga insertion. Okay, guys, ganito no, sa legislature part, yung insertion is a common practice. Okay? Ang labanan sa insertion sa legislature is whether or not yung i-insert ng politiko dun sa national budget is something that is truly justified. Nakipagdebate ka ba dyan para maipasok yan, para matanggal yung iba and things like that. So is it something that is really, really important that you really have to modify the presentation of the executive agency pertaining to certain line item? Okay? But this one is a little bit different. Okay? Kasi, and ito rin dito rin nanggagaling yung mga issue ng mga binabato nila na bakit naman daw magpapa-insert pa si BBM, siya rin naman ang may control ng NEP. Hindi ba dapat, kasi ang claim ni Zaldico is that merong 100 billion na pina-insert si Bongbong Marcos sa akin. Yun yung sabi ni Zaldico. Meron akong listahan, handito siya, itong 100 billion na ito, handito siya, okay? At itong 100 billion na ito, ang nagutos na to ay si BBM. Okay? Sabi ng mga critics na hindi naniniwala kay Zaldico, stupid naman yan. Kasi si BBM ay may control ng NEP. Bakit pa siya mag-i-insert? Meron naman siyang control sa NEP. Bakit hindi na lang niya nilagay antemano? Yung 100 billion na insertion na yan. 'Di ba? Yun yung sinasabi nila. So parang ang inaano nila is, hindi naman totoo yan. Dapat inano na yan. Ang tawag dito, ang pangalan nito, hindi na dapat yan, ba't pa idadaan sa BICAM? 'Di ba? Ba't pa iba-BICAM yan? Pwede mo naman si BBM naman ang may hawak siya. And this is also the explanation of Toby Tiangco, no? Si Toby Tiangco, ginastify niya na parang, it's ridiculous. If BBM wants those project, then why can't he just put it in the NEP right away? 'Di ba? Kaysa naman iba-BICAM mo pa, ganyan-ganyan. Yeah. Would you like me to start? Oo. Pero syempre, alam na nila ang sagot doon. Nagmamaang-maangan portion lang. Alam mo yun, bakit tayo kailangan magmaang-maangan portion? Bakit si Risa Ontiveros so adamant siya na mag-acrobatics na hindi yun insertion kundi amendment kung hindi masama ang insertion? Okay? Kasi nga, ang insertion, nangyayari talaga siya sa BICAM. Kaya nga makikita mo, pag tinignan ninyo ang progression ng budget, bakla yung Senate saka House, aligned pa yan sa NEP. Pagdating ng BICAM, ay iba na. Iba na. Okay? So, nangyayari ang lahat ng insertions. Panahon ni BBM,
during BICAM. Ay, Kasi nga, Correct. hindi nila magawa during NEP. Kasi, kailangan, this is what you call plausible deniability. Sasabihin mo na, kita mo, ang budget ko, ang ganitong priority ko. Hindi ko ginawa. Ngayon, sasabihin mo, pag lumabas, tayo naman, napakahina naman ng mga utak ng mga to. I'm so disappointed with Shelo Magno and others, no? Natakang-taka! Right. Natakang-taka si ate mo. Bakit hindi pa pinasok? Kasi Alam mo, ka Shelo PhD Magno? ka. Wala ka common sense. Yung mga nauto lang ni Shelo Magno, siguro yung mga estudyanteng medyo hindi pa exposed, pero yung mga normal na tao nag-iisip na parang, ewan ko, it's either tanga ka, Shelo Magno, o ang kapal ng mukha mong gawing tanga yung mga tao. Or you're in love with Hindi ba? BBM. Pero, Or baka pero nakikita alam ka na niya rin kay na lahat ng BBM. pero alam niya lahat ng milagro nangyayari sa BICAM. Alam ni Shelo yan, di ba? Sabi nga ni Shelo noon. Kaya nga gusto nila ang BICAM kailangan maging transparent, di ba? Kasi nga lahat ng milagro nangyayari sa BICAM. Tapos ngayon, takang-taka siya, bakit nilagay ng BICAM? Pwede nung niya ilagay yung NIP. Bakla, di ba nga? Kaya nga niya nilagay ng BICAM dahil gusto niya ilayo sa kanya. Correct. Bakla. Wala pong magnanakaw who will return to the crime scene. Wala pong magnanakaw na kung saan maglalagay siya ng ebidensya para ituro na siya ang nagnakaw noon. Oo, di ba? Napaka-bomba naman yan. Parang ang gustong gawin ni Shelo Magno, di dapat nilagay na ni BBM dun sa NEP pa lang, parang alam na kagad na nanakawin niya. Plansyahin natin to ng mabuti, no? Kasi binabato nila to and what is so frustrating is that people like Shelo Magno na nakapag-aral naman, ante ko, nag-aral ka at yung pinang-aral sa'yo gamit pataks ng bayan. UP yan si Shelo Magno yung pinang-educate sa'yo, ante ko, pinagputahan pa ng mga Pilipino. Pagkatapos talaga, takong-taka ako, nakakapagtaka naman, hindi naman siguro ganun kabobo si BBM. Pwede naman yung ilagay sa talaga ba, ante ko? Sige, hindi bobo si BBM, ikaw na lang ang bobo. The PhD is not PhD-ing, ante. Diba? Ganito, okay? Budget deliberation would always have, of course, the deliberation aspect and yung mga behind-the-scene lobbying niyan. Okay? Ito naman si Shelo Magno. Lahat ng administration, meron yan mga liaison officer, legislative liaison officer, wherein the back door lobbying happens. This is when you give carrots and sticks. Probably the president would have specific measures that he wanted to be supported, ganyan-ganyan. So mangyayari yan sa likod, okay? So that is why, di ba, after BICAM, lumulobo din yung budget ng House of Representatives. Correct. So yung carrots na gusto ba yan ng presidente o hindi ilagay natin pero bigyan mo naman yung mga House of Representatives para walang umangal kasi pagbobotohan pa yan after ng BICAM Pagbobotohan pa yan. Ngayon, kung meron na kayong 100 million each. Sabi ni Uber Fine, Sir Joey, magdebate kayo na siya. I accept. Sabi mo siya, Lumagno, I accept. Tingnan natin kung sino kakain ng tae. Babalikan ko lahat ng mga wrong information niya. Di ba nagdebate na sila ni SAS? Oo. Na iba naman ang sinasabi niya na magkaharap sila ni SAS. Oo. Hindi naman siya debate. Hindi naman debate yung ginawa namin. Dinidiscuss lang namin yung budget ng UP. Ngayon, nakakaloka na parang nag-agree kami na kailangan may transparency. Ganun lang naman. Tapos, pero after nyo mag-usap, nag-agree siya, biglang iba na yung sinasabi niya sa mga Oo. Ayoko Sabi ni Uber Fines, ikaw babo ka, Uber Fines, dito, hindi po pwede salita-salita lang. If you want to go up, you can come up here. Tingnan natin kung ano laman ng utak mo. Akyat, ayan yung link. We don't settle for yung mga, babo ka, umakyat ka. Tingnan natin kung gaano karaming laman ng utak mo. Bilis. Hindi mo pwede dito hanggang keyword warrior ka lang. Kung matapang ka, umakyat ka, harapan tayo dito. Ano yung premise mo? Bilis. Bakit kayo takang-taka na wala sa NEP yung mga gustong nakawin ni Bongbong Marcos? Pagtanggol mo yung posisyon ni Shelo Magno, natakang-taka siya na hindi pa pinasok ni Bongbong Marcos yung 100 billion na insertion na kiniklaim ni Saldico. Maang-maangang portion nga
maang-maangan portion. Parang, Mm. I can't. Yun naman sabi ko, I cannot. Alam mo, if you do not understand this, you will never understand it anyway. So, let's just leave it at that. Alam mo yun? If you don't understand why someone willing to steal would like to put the insertion during the BICAM, if you don't understand that, you will never understand anything. Baka there's no point of talking to you at all. Ano naman pala, May, troll Kung ikaw magnanakaw at ayaw mong mag-iwan ng paper trail, di ba si Toby Chanko nga, hinalughog na niya ang minutes ng, what's that committee? The small committee, walang Small makita. Minutes ng BICAM, walang makita. So ngayon, kung ikaw magnanakaw ka, saan mo yun gagawin? Eh dito sa walang minutes. Yes, exactly. Doon mo ilalagay. Ganito lang yung kasimple, mga friends. Magkaiba yung, ganito ha, no si Inday Sara, nung binigyan siya ng confidential fund ni Bongbong Marcos, transfer of fund lang yun eh. Okay? Alam mo ginawa ni Inday Sara? Inday Sara reported it publicly. Kaya pag pumunta ka nung OVP niya, nakalagay doon, ito yung transfer. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Kasi doon nga nakita ni Franz, ng grupo nila Franz Castro na may binigay na confidential fund kay Sara si BBM. Ngayon, si Sara, she was intent to just coup it away. Bakit niya i-report pa? Nagigets niyo? Tapos ngayon, iba naman yung logic ninyo. Gusto niyo i-report ni BBM yung nanakawin niya, ilagay niya sa NEP para sabihin niyang nagnakaw siya. Gago ba kayo? Mga tanga. Bakla, if you don't get this, you will never get it. So there's no Any point other in way. talking to you. Period. Correct. Okay. So ngayon, ang sinasabi nila, another issue nila dito kay Saldico is that umuwi ka ng Pilipinas para saka ka magsalita, ineme, umuwi ka ng Pilipinas para kinembot, ganyan. Alam mo, ngayon ko lang na realize na naka-block pala ako sa page ni Saldico. Kaya hindi ko siya mahanap sa Facebook. No. Yung page ni Saldico, apparently, hindi ma-access ng mga Filipino abroad. Pag nasa ibang bansa ka, hindi mo si Adrian, nag-post siya about it. Sabi niya ganun, ang dami rin nagko-complain sa kanya na bakit yung mga OFW abroad, mukhang minamanipulate yung kembot ng algorithm. Kasi, nag-monitor si Adrian eh. Sa monitoring ni Adrian, hindi lumalabas yung page ni Saldico, nag-e-error, ito yung lumalabas. Ayan. Ipitas ko yan ha. Mag-VPN ako using Philippine IP. Oo. Kung lalabas, check mo. Dito sa Pilipinas, wala kaming problema. Nakikita namin yung page niya. But there are reports from different countries. At malawakan to yung parang kahit naman yung mga hindi naman nila fina-follow si Saldico, first time nila pumunta sa page, ganyan. Ayan, Macau, Thailand, Japan, South Korea, California, UK, France, Denmark, Italy, Spain, Norway, Germany, Finland, Netherlands, Sweden, Lebanon, Saudi Arabia, Israel, Kuwait, India, Mexico, Singapore, Vietnam, Myanmar, Brunei, Cambodia, Papua New Guinea, New Zealand, tapos, ayan, Australia, Canada, some parts of the US, Malaysia, Taiwan, UAE, Qatar, HK, not all, ayan. Nahirapan silang i-access yung page ni Saldico. So, dapat hindi siya i-share, no? Dapat i-screen, siya. I-re-upload. I-re-upload siya dapat. I-re-upload siya dapat. Kaya earlier, sabi ko, it's important for you to do this. Kasi kailangan makita ng international community itong mga pasabog ni Saldico because the international community has to realize that the ICC coordinated with a very, very corrupt president. Sinurrender ni BBM si PRRD sa The Hague na dapat, na up until now, ayaw nilang bigyan ng interim release pero wala siyang formal charge. Yet, tinanggap ng ICC ang surrender ng very corrupt president ng Philippines. Diyos ko. Hindi nga. Ako ay naniniwala na these things will unravel one day. Okay? These things will unravel one day because there are a lot of loose threads in their operations, no? Well, ganoon naman talaga pag gagawa ka ng masama, marami talagang loose threads 'yan. Okay? Kasi nga masama eh. Alam mo yun? Masama yung gawain mo. Ngayon itong si Saldico, ito ay meron siyang Saldico is the weakest link among all of them because Saldico has a family not involved in politics. Ngayon, kung magnanakaw kayo, mga politiko, huwag kayo mag-i-involve ng katulad ni Saldico na may pamilyang not involved in politics kasi makakonsensya talaga yan. Ngayon,
ano sila nasa catch-22 eh. Pag kukuha naman sila ng involved sa politics, pwede rin silang gamitin yung pagnanakaw nila Side rin against them din. sa politiko eh. Oo. Kasi politiko yan eh, di ba? So Oo. ngayon, nagsettle sila kay Saldico na pwedeng bula-bulahin, mukha lang talagang pera, alam mo yun, na pwede siyang gamitin, ganyan. Eh kaso, hindi nila nakita yung effect hindi nila makikita yung impact ng pagkakaroon ng pamilya na hindi involved sa politika. So ngayon, ganun na eksena. Ngayon, ito kay Saldico na to, this is now, bakla wala na posisyon si Saldico. Hindi na siya congressman. Let me just point this out to everyone. Saldico is no longer a congressman. He resigned. He's So wala na resigned. siyang power. Wala na siyang power. He has lost everything. He lost his job. He lost his, nobody would like to help him. And probably, and the straw that broke the camel's back, he lost his family. Bakla ano gagawin mo? Correct. Ayan. So, ngayon, ano lang ha, let's deal with the criticism na dapat umuwi si Saldico sa Pilipinas. Kasi sinasabi nila na, hindi, dami-dami mo sinasabi, umuwi ka sa Pilipinas, patunayan mo lahat ng sinasabi mo, ganyan-ganyan. Okay. May point na umuwi siya ng Pilipinas. Okay? Sige, kung kaya niya umuwi ng Pilipinas, ba't di siya umuwi? Tapos harapin niya lahat. That's full accountability. Okay? But it doesn't mean na hindi siya pwedeng magsalita kahit nasa abroad siya. Okay? Kahit nasa abroad siya. Ngayon, yung unang video ni Saldico, ang sinabi niya, 100 billion pina-insert sa akin ni Bongbong Marcos. Yun yung kanyang allegation. Yun yung kanyang bintang kay Bongbong Marcos. So ngayon, merong dalawang post si Saldico about it. Yung una niyang post, naka-video screen recording yata to, nag-scroll down lang yung mga project. Ayan, ini-scroll down, ganyan. So this is a 38-second video. Kinembot-kembot lang niya itong na to. And then, pinost niya ulit. At yung post niya na sumunod is, narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni BBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuang halaga na 100 billion pesos. Ayan, so inano niya na, kinembot niya na yung dito. So mas madaling makita, mas madaling mabasa, ganyan-ganyan. Okay. Tapos nakalagay din dyan kung nasa DPWH website ba o kung wala sa DPWH website, ganyan-ganyan. Okay. Ngayon, after that, dahil nga na siya na, I think dahil sa lakas nung pushback na nagsasabi na hindi, dapat nilagay na lang niya yan sa NEP. Kung talagang gusto niyang ipasok yan, dapat nilagay na lang niya sa NEP at hindi niya na pina-insert sa BICAM. Ganyan-ganyan. And then they were all saying that si BBM kasi meron siyang venito na 198 billion pesos yata. Something among that something within that ballpark figure. Ganon. Na 198 billion na vinito daw tong si Bongbong Marcos. So ngayon, yung vinito raw na yon ni Bongbong Marcos, hindi, itong sinasabi niya 100 billion na to, kasama na yan sa vinito, ganyan-ganyan. 194 billion, sabi ni Saishen. Thank you Saishen. 194 billion pesos yung vinito. Okay? Ngayon, if we're going to look at the veto message of BBM, okay? Yung veto message ni BBM, dalawa yung major items na vinito niya doon. Okay? Ang vinito ni BBM is, ayan, this is from the website, this is from yung veto message ni BBM, nasa DBM website to. So, vinito niya, programs and project, ng DPWH, that's 26 billion pesos. Okay? Pagkatapos, ang program funds, ang vinito niya doon ay 168 million pesos. Ayan. 168 million pesos. Ngayon, if you're going to look at the 168 million pesos, saan program appropriation, yung infrastructure project dyan is just in the tune of 7 million, it's just in the tune of 3 billion pesos, 7 billion pesos for the right of way. So yun lang yung parang DPWH related doon sa program funds, ang program appropriation. Sa program projects, 26 million pesos. Okay. Ngayon, hindi natin alam, okay? Hindi natin alam whether or not yung in-insert ni Bongbong Marcos na 100 million pesos ay part ng vinito o hindi. Okay? Pero assuming arguendo na yung 100 billion na DPWH project ay part nun ay na-veto ni Bongbong Marcos, that is just around 30 billion pesos. Sabihin na natin 35 billion pesos. May 60 billion ka pang natitira. Anong
mas malaki? 100 billion o 30 billion pesos? Diba? So, ngayon, yung mga claim nito na nagko-question na sila, hindi, vinito yan ng Pangulo, kineme. At yun rin yung kiniklaim nila, Amina Pangandaman. Na hindi, vinito yan. In fact, nag-veto, pinakamalaking vinito ng isang presidente, kineme. Huy, mga bakla. Ang vinito nila. Ilagay nila yung listahan ng Benito, tapos i-compare doon sa sinasabi ni Saldico. Tignan natin kung yun ba yung Benito talaga. Ganun na naman kasi. Exactly. Kasi, unang-una, yung vinito nito ni Bongbong Marcos, ang bulk niya, nasaan program funds. Okay? Nasaan program funds? Wala naman yung sa regular, wala yung sa regular budget eh. 26 billion lang yung sa, Baka kaya niya Benito to make way. Kaya niya Benito to make way para sa kanyang pina-insert. Correct! And that is very, very possible! Sandali lang ha, anong mas coherent? Hindi ba napaka-coherent ng story na nagpa-insert ka? Parang yung kapitbahay ko nung isang gabi, nagpapa-insert. Bakla, sarap na sarap siya sa pag-insert. Insertion. 1 hour na siya. 1 hour siyang kumahalinging. Sabi ko, putang inang tong mga to, 1 hour. Buong ka kayo ha. So, nagpa-insert siya. Okay, pa-insert. Ngayon, kung ikaw nagpapa-insert ka, lahat na nagpapa-insert, na gusto nila pagmukain ang kanilang mga sariling virginal, anong ginagawa nila? Pilit silang gumagawa ng paraan para magmukha silang virginal. Bakla, alam natin lahat yan. Yung mga kaklase nyong pa-virginal nung high school, napokpok pala sa totoong buhay, will go to the large extent in order to look virginal. This is reality. This is coherent. Pero yung sasabihin ninyo na, kung magnanakaw siya, dapat nilagay na lang niya sa NEP. Bakla, that's not coherent. Alam mo sobrang kabobohan yun, promise. Na, kung magnanakaw pala, dapat nilagay niya lang sa NEP. Hindi parang, ang bobo nun. Di ba, nagigets nyo? Paano nyo pagtatagpi-tagpiin? Ano message nyo doon? You want to make sure that if I'm going to make nakaw, I want to make sure that you all attribute it to me. Huwag kayong malito na ako ang nagnakaw niyan. Ganun ba mag-isip ang magnanakaw? Yan ha, para malinaw ha, na nakawin ko yan, kaya ilagay sa NEP. Di ba, it's so incoherent. Natuto nga siya sa kanyang pudra. Ano bang ginawa ng pudra niya? Hindi niya inilagay sa kanyang pangalan ang mga ganyang gustong kulimbatin. Nasaan na sa mga crony? Bakit niya si Attorney Neil? Nilagay niya sa kanyang mga crony. Tapos, para mapatahimik yung mga tao, nagkaroon ng division of loot. Lahat tayo nagnanakaw ha. Nagnanakaw kaming lahat. Pero bibigyan ko rin kayo ng percentages. Hindi ba mas coherent yan? Di ba? Na ilagay nyo yan. Bahala na kayo. Kung ano gusto nyo gawin. Basta yung kanya, ang sahari ay sahari. Kung paano kayo, ngayon, kung dinito nga ni BBM, yung unprogrammed funds, pero bakit hindi niya binito yung biglang paglobo ng budget ng House of Representatives during BICAM ng by 15 billion na walang explanation. So what explains the ballooning of the House of Representatives budget after BICAM? Malamang ito na ang kanilang fee in order to approve the insertions of the president. Kasi what would explain that? Itanongin nyo nga, what would explain na biglang lumulobo ang budget ng House of Representatives by 15 billion since 2022, the highest ever in the history of the Philippines for 3 years. What is the reason? Ito ay transaction fee. Transaction fee yan. Kaya kita mo, bakit yung mga Liberal Party, mga kakampis, ba't hindi sila nagrereklamo na biglang lumobo ng by 15 billion ang budget ng House? Kasi lahat sila kakamkaman. Ngayon, pinagtatanggol nila si BBM kasi nga, bakit nila pinagtatanggol si BBM? Kasi kasama sila sa sharing party. True. Ayan. So anyway, yung ano kasi, it doesn't make sense yung sinasabi nila na, dapat pinasok na lang to ni BBM sa kineme. First and foremost, yung pin-provide na information ni Saldico is verifiable. In fact, itong logic na to, it follows yung logic din ni Inday Sara nung sinabi niya yung nangyari doon sa DepEd budget. Di ba sabi ni Inday Sara noon, ganito ang ginawa nila sa budget namin. Ang budget namin for repairs, construction and repairs is 5 billion.
Pagkatapos, ngayon, nilapitan siya ng mga congressman. Oy, ano yung sa amin dyan? Ito yung gusto namin ipakembot, ganyan-ganyan. Ay, hindi accommodate ni Inday. Kasi syempre, meron silang sariling prioritization kung ano yung mga school na dapat i-repair at i-construct. Pero gusto nung mga congressman na meron silang sariling classroom na i-construct. Ganyan ang sarili nilang project. Hindi pumayag si Inday. Anong ginawa? Ginawa nila yung budget na 5 billion, ginawa nilang 10 billion. And they took that money from other bucket. Ganon. What happened? After that, even kasi so 15 billion na ngayon yun nandun sa bucket na yun, 15 billion na ngayon na nasa bucket na yun na kinuha kay Inday. Hindi ba Hello? nakontento doon? Hi, Attorney Lil! Hello! Sa ating favorite DDS lawyer. Wait lang, first time ko to so hindi ko na alam kung ano nangyari. Ayan. Hindi. Hindi lang, DDS lawyer. Wait lang, Hindi ba? live na Di ba ba to? may Live na tayo, Attorney Okay. Lil. criminal lawyer ka Okay. ba? Attorney? DDS lawyer. Hindi, ano ka ba? Ano bang specialty mo? Criminal lawyer? Criminal law? Family, property, commercial, tax, Oh, mainly. pero- May mga political consultancy rin. Hindi, di ba? Isn't my story coherent? Isn't this more Ano realistic? na ba yung na-discuss nyo? Kasi figure out ko kanina yung ano eh. Ano, Yung Attorney? Hindi ko na Hindi, pakinggan, una, sorry. dahil family lawyer si attorney, alam niya ang mga dynamics ng pamilya. Hindi ba Yes. coherent na a man will do everything to provide for his family, whether it is through legal or illegal means. Correct? It would depend on the moral compass on a per person Yeah, basis. Pero in a way na yan ang ano na they would like to provide for their family. No, so Yes, to they would- provide. to provide. Ngayon, Regardless, yung moral depende it really na sa- depends on their, Yung hindi kasi natin masabi na absolute eh, kasi it really depends on the moral compass on a per person basis. So Kung there's some ano-ano- individuals na kaya nila ilunok lahat despite of the kung ano yung kalokohan nila. Pero meron ding hindi na may limitation. Pero Yeah, yung pero- instinct to provide, that's naturally within the father. Yeah, that's what Yes. we're talking about. that's what Yes. we're hinting at. Pero The instinct once- to provide. once yung mga pinoprovidean mo said na, bakit mo dinadaan sa nakaw yung pagpo-provide sa amin? Hindi ba that would actually trigger some spark of conscience with the provider? Anong question dun? Sorry, can you please repeat? Halimbawa yung pinoprovidean, yung pamilya Yes. pinoprovide, Yung anak, for example, yung Yes. anak. realize na yung pinoprovide pala sa kanila ay galing sa masama at kinondin Mm. nila yung tatay nila. Hindi ba Okay. yan, hindi ba coherent that could spark some spark of conscience doon sa tatay even though that he is that evil? Yes, possible. Kasi iba na pag yung family mo yung ano eh. Oo. Mami Laika, actually si Attorney Neil, naging congressman to si Attorney Neil eh. Ilang term, Attorney Neil? Ako personally, 1 lang. So Pero 3 matagal years. kami in Congress yung family ko. Oo. Ay, kasi, Pero ako ito personally, 1 term lang. Di ba, kilala naman si Attorney Libayan ever since? Libayan? Hindi ko siya kilala personally. Ako hindi. Hindi ikaw attorney. abayon Libayan. siya, abayon. Hindi ako si Libayan. Iba ako. Attorney Abayon. Hindi siya si Attorney Libayan. Dapat ata baguhin ko yung nickname ko eh. Paano Kasi baguhin Attorney ko? Abayon, do you accept na parang si Kiko Barsaga na sinasabi niya, nepo baby ako. Kasi yung pamilya ko galing naman talaga ng ganito, matagal sa pamilya. Are you Kung ako someone na like po, that? baby? Na you benefited from the connections and the of your From the family. network, Kasi si from Kiko Barsaga advantages. kasi, takasan yung sinasabi niya, nag-benefit talaga siya. Yes, I will also admit, hindi naman ako congressman at 27 siguro kung hindi matagal rin parents ko sa Congress eh. Doon tayo sa totoo lang, di ba? Kasi nga, Yes, kung if people will deny that, everything that you would sell afterwards will not hold any water kasi you cannot even accept the conditions of why you are even be able to have what you have in life. Ngayon, ang magiging na lang dyan, ang magiging pamantayan na lang dyan is what you actually did with the privilege that you have. That you have. Correct. Yes. Kasi si Kiko Barsaga, he is using it in order to correct mistakes, perhaps even the mistakes of his own family. Yes. In a sense, pwede rin. In a way. Attorney Neil, kasi we were talking about the yung insertion dun sa budget na yung allegation ni Saldico, sabi niya, meron 100 billion na pina-insert sa akin Yes, napal ko yung video per the actually. instruction of Bongbong Marcos. So yun yung first na yun yung sa first na video niya. Ngayon,
ang binabato kasi ng mga critics is that, that's stupid. Kasi kung 100 billion papa-insert, bakit hindi pa dinerecho ni Bongbong Marcos sa NEP? Bakit ipapa-insert pa niya? It doesn't make sense for them. Takang-taka sila that happens, no? Well, of course, syempre parang ang hirap kasing no, parang you have to explain the entire process of the entire budget process for them to see na ang budget kasi guys, nakaset yan. So, hindi yan po pwedeng lumampas dun sa sinet na, kunwari, sinabi natin, ang budget for 2025 is 10 pesos. So, it has to be 10 pesos. It cannot be 15 pesos, it cannot be 20 pesos. Kasi yun yung budget call ng presidente. Ganyan. So, what does that mean? Ibig sabihin, during the deliberation, the idea there is that if you're going to add something, you have to take it out from different budget bucket, mga item ng budget. Para madagdagan mo yung isang item, kailangan mo bawasan yung iba. Ganyan. Ang tanong, Attorney Neil, tingin mo ba, dahil dun sa, kasi, tatlong posting nga na sunod-sunod yung yung ginawa ni Saldi ko. Sabi, ayan, para makita ninyo. Eto na, nilagay ko na pati page sa GAA, hanapin nyo kung yung 100 billion na ito, ay nasa NEP ba or nasa GAA. So, what can you say about it? Ano yung gusto mong answer ko talaga doon? Kung tama ba yon na hindi siya sa NEP pinasok or ano ba yung coherent ba yung story ni Saldi ko? Actually, yan yung diniscuss ko sa video ko eh. In-upload ko lang tonight. Kung ano yung purpose ng insertion versus NEP. Yung video ko about, saan ba yun? Yung bakit sa BICAM nag-insert. Yung second video ko tonight, yung walang kwenta at kwento lang daw. Ipalabas natin, Attorney. Ipalabas natin. Yan yung discuss ko. Pero pwede ko naman explain eh. Yung explanation lang dyan, in the regular things kasi sa Congress, pag sa NEP nilalagay yung pondo, yung magmamanage yan or yung may supervision is the district representatives. So when you make insertions, kung sino yung nag-insert, siya yung may supervision doon. So I'm not stating na porket yung Congress district representative yung may supervision over that is may corruption na siyang ginawa. Hindi yung ganun. At hindi ko rin sinasabi na yung USEC, ASEC or whoever secretary na nagpa-insert na yon ay may ginawa ring corruption. Pero yung arrangements talaga dyan sa budget, when you make insertions na hindi sa NEP, sa ikaw magmamanage yan. Yeah. So bahala na sila kung paano niya ilakad yan sa DPWH, kung ano yung maging process. So yung point ko lang, possible na nagpa-insert considering na pag sila yung nagpa-insert, sila yung may control nun kung sino yung may kinabang. Attorney, pag ikaw yung nagpa-insert, tapos ikaw ay talagang makabayan kasi habol mo talagang magkaroon ng improvement. Ayun, medyo normal yon. Pero kadalasan yung nagpapa-insert, aminin na natin, nagpapa-insert sila kasi for their own, either kasi gusto nila para kumikat ako, or pwede rin yung iba para kumita. Hindi, alam mo, noong panahon ni PRT, do you remember na noong nagkaroon ng pandemic, walang budget for the pandemic kasi hindi naman siya binudgetan kasi it's a black swan event. So what actually the Duterte administration do during that time? What did they do? Nagpatawag ng special session in order to request a budget in order to handle the pandemic. So in a way, that is some sort of a post-budget insertion. Pero dinaan siya sa tamang proseso. And it is actually transparent on why do you would like to amend the budget for this year or something like that to that. Clarify lang, post-budget insertion, so after enactment na talaga of the GAA? Yes. Sila? After GAA, nag-legislate ng bagong batas ng Attorney Neil na yung mga disaster response money and parang yung mga disaster response pera na natitira pa, lahat gagamitin na for COVID response. Yes. So para ma-draw ng mga LGU yung money for COVID activities nila, COVID prevention. So para siyang amendment ng budget, no? Pero dinaan siya sa tamang proseso. So yun talaga, nakalagay talaga sa NEP. Pero hindi naman sasabihin na kaya pinalagay ito sa National Expenditure Program dahil gustong nakawin ito ng gobyerno. Hindi, dahil ito gusto niyang padaanin sa legal na paraan kung paano gagastusin yung mga perang nakaalat na for other purposes. Pero kailangan siyang i-realign because of the pandemic. Pero itong ginawa ngayon ni pinagawa ni Bongbong, pina-realign niya yung mga budget sa ibang budget items para sa kanyang insertion. Pero attorney, tanong ko lang, moral ba or moral ba na dapat may insertion? Yung insertion per se, let's say walang ginawang any
questionable action whatsoever. Kung ako tatanungin, it's normal lang kasi part of amendment process yan eh. Pero kung let's say, alam mong may masama kang balak dun sa insertion, yun yung questionable na dun. Pero Ito ang as a nakakaloka, attorney. Yes. Ito ang nakakaloka, attorney. Normal ba na ang magpapa-insert presidente? Well, ito lang yan. Yung budget process is with the legislative, diba? Power of the purse. So that's a legislative function supposedly. Pero yan na yan, yung pa-insert para may control over that specific portion of the budget. Tapos kung paano nila yun i-control, depende na yun sa kanila kung paano yung system nila. Ako rin So hindi siya normal. Assuming true, hindi siya normal kasi legislative process yan eh. Kasi the GAA, we have to remember, is a law, diba? General Appropriations Act. So that's within the powers of Congress. Hindi na yan power of the President. Yung power of the President supposedly in the budget-making process is limited in the preparation, which is yung sa NEP. And then later on, mag-veto. Yes, and mag-veto. Of course, signing, veto. Regular powers yan. Pero yung amendments, lahat insertions, that's within congressional powers lang, supposedly. Oo. And